Sab. So what is up mga tech shop, no? Right. For today's video mga tech shop, natay Realme Pad LTE 10.4 inch. No power issue mga tech shop. So last time gidani nga tab sa akong shop mga tech shop. Same issue na charging. Pero pag abot sa ako ang shop akong gitest, mo charge siya mga tech shop. So nagduda ko nga basin charger ay ang problema ani. No. And then according to the customer, charging port daw. Pero gilimpyuhan akong charging port. Then pag charge na ako using my charger, ni work ra siya. So ako ra sang giuli sa tagiya mga tech shop, no. And then nilabay yung pila ka weeks or months. Nagamit ra sa nila, na charge sa nila. Then karon nabalik na sad kay di na sad kuno mo charge. So karon mga tech shop akong gitesting using the same charger. And gitry pud nako lain nga charger, di na jud siya mo charge mga tech shop. So ato i troubleshoot ang issue mga tech shop, no. And if you're interested in this kind of video, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And if you're interested in the tools that I have been using in my repairs, you can also check the link on the description mga tech shop, just in case you want to start your own repair shop. So kaning mga tab mga tech shop, iPhone sa Samsung models ay mga lisod kayo i-disassemble nga device, kanang mag kinahanglan pataog disassemble sa LCD gani. So you'll need to be very careful yun when it comes to this model, kay nagi chance nga ma-damage nimo ang LCD. And as a technician, responsibility na nimo nga tapla ng LCD just in case maguba siya i-disassemble nimo, no. So usa ni sa pinaka challenge sa trabaho sa technician ang pag-disassemble sa mga devices, especially sa iPhone, sa mga tabs, sa mga Samsung models, na may mga Samsung models nga need pa nimo i-disassemble ang LCD before nimo ma-access ang mga motherboard or charging board or battery. So kinahanglan jud kag mga techniques ani para ma-properly disassemble nimo ang tab, no. So if you're interested in this kind of videos mga tech shop, no, sa pag proper pag disassemble, daghan akong videos ana. In fact, I'm using my own videos as a guide, no, pag disassemble sa mga devices. So whenever na ko ayuhon nga mga devices mga tech shop,
before ko mag-start ako gina i-review ang video giyon sa ako pag disassemble para dili ta masayop males ang error just in case magka-error magani kay pwerte ba yung mahala na mga LCD mga tech shop kung imo na siyang taplan so kansi nakadaan no? So finally mga tech shop na disassemble na to ato i-trace asa dapit padulong ang voltage or existing bagyod ang voltage from the charging port kay di man siya mo charge so basin dili mo lahos ang voltahe so ato i-check using a multi-tester so pwede ra gyapon ka mo gamit og kanang karaan kayo nga multi-tester mga tech shop. And the reason why I'm using the old multi-tester is because nalubat ang akong multi-tester nga katong digital. So kani lang sa akong gigamit, wa pa ko kapalit og battery. So okay ra gyapon na maski karaan nimo mga tools mga tech shop basta mugana lang. Dili mo na magmatter kung mahalo nimong tools or kanang nindot imong tools. Ang importante kabaw ka mo gamit, no? So here ato i-check mga tech shop kung nabagay voltahe and as you can see mga tech shop naagi voltahe so from charging port to the flex cable going to motherboard na siya 4 volts so meaning okay ang iyang charging port so next step mga tech shop tanaw na to if naabay voltage mulahos padong sa iyang battery. So atong i-check if naabay 4 volts or 3 volts going to the battery terminal. Kay if wala gani, meaning na short circuit or nasangit ang voltage sa usa ka component nga ni short. Mao nang di siya mulahos ang voltahe dito sa battery terminal. So, check na to battery terminal and as you can see naagid siya voltahe no so we assume na okay ang motherboard ani mga tech shop. So inani ako mga techniques pag troubleshoot mga tech shop no kada technician na ilahi na siya strategy na yung mga technician na gamit og special tools para pag troubleshoot sa gadget mga tech shop. Ang ako is basic lang multi-tester akong gamit mga tech shop and as you can see maski pag naay voltahe going to the battery still di gyapon siya mo charge so erase na to ang charging port nga issue erase na nato ang motherboard nga issue what if ang issue is battery so next step na to mga tech shop is magtest ta og battery.
So ang problem ani mga tech shop no kay wala koy stock nga battery for this model. So unsaon man ni nato? Wa na siya problema mga tech shop if na kay mga stock nga battery sa mga cellphone. So i-check lang nimo ang terminal kung unsa ganay pareha niya og porma. Pwede na nimo siya i-test basta i-connect lang nimo positive to positive, negative to negative. So, ang akong gibuhat mga tech shop, nangita ko og battery sa cellphone nga pareha og terminal sa kani nga battery. So, basta dili lang lowbat ang battery, pwede ra na to matest mga tech shop, no? So, kani siya nag-test ko battery same exact nga terminal or pareha gid siya porma. So, masaksak nako sa iyang port, no? And ato tanawon mga ka-tech shop unsay reaction sa tab. So as you can see mga tech shop no, lain nga battery na ay reaction ang tablet. No, nigawas ni ang tong lingin, indicator sa battery. And then mo siya ni blink gamay. So which is better sa katong original battery gid sa tab, no? So basin battery gid ang problema ani mga tech shop. So once again mga tech chef, no, if you're interested in this kind of videos, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And if you're interested in the tools that I've been using in my repairs, you can also check the description para maka-order na mo og inyong tools just in case you're interested in having your own repair shop. Let's go. So gitry na ko og laing battery na sad mga tech shop nga dili lowbat mga tech shop, no, and as you can see nisiga gyud ang tab maski gamay kayo ang battery nga akong gigamit. Battery ni siya sa cellphone mga tech shop, but pareha ni siya og terminal sa battery sa tab. So pwede na siya nimo gamiton, no, just in case wala kay laing paagi pag test sa tab, no. And as you can see nisiga ang tab. Ato i-test if mo work pa ba ang touchscreen ani kay ato biyan siyang disassemble, no, basin napaga ng touch capability ani. So as you can see nabot na ta sa screen, nakita na tong oras, istingan na to ang iyang touch capability mga tech shop, or later na lang kay gitanggal na din ako.
So nisiga gid siya mga tikshop. So 100% ang issue is ang battery. So to fix the issue mga tikshop, atong ilisan of battery. So let's go ahead and replace the battery mga tech shop, no? And once again, if you're interested on the tools that I've been using in my repairs, you can check the link on the description mga tech shop. And if you're interested in this video, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Okay, mag-upload pa tayo mga videos regarding gadget repairs mga tech shop. Let's go. Alright, so with new battery mga tech shop, working ang tablet. So let's proceed with assembly process mga tech shop, no? Let's go.
So as a technician mga tech shop, no, another um, skills nga need to improve is disassembly and assembly process. Mao na siya yung mga basic nga skills nga need nimong katunan if ganahan ka mag gadget technician mga tech shop, no. So dapat inig-assemble nimo mura gyapon wala siya gilabtan mga tech shop ba, walay damage. Okay, if na damage, of course you'll need to um, replace it. So imo gina siyang taplan. Kay kung di nimo taplan, mangluod ang customer ng mga tech shop, dili na siya mo balik nimo. Alright. Like and subscribe.
So, successful lang atong repair mga Tech Shop. Once again, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And we'll see you on the next video mga Tech Shop. Let's go!